Nakalagay po dito kung paano itinalaga ng Diyos ang mga hinirang tungo sa kaluwalhatian, gayon din naman sa walang hanggan at pinakamalayang layunin ng kanyang kalooban, ay itinalaga niya ang lahat ng paraan para doon. Kaya ang lahat ng pinili niya, kahit sila'y nahulog sa kasalanan ni Adan, ay tinubos ng Diyos pamagitan ni Kristo. At sila'y tinawag upang sumampalataya kay Kristo, ay sa pagkilos ng Espiritu na sa tamang panahon sila'y hinirang, inampon at ginawang matuwid, gamit ang kanyang kapangyarihan upang sila'y protektahan sa pamagitan ng pananampalataya na tungo sa kaligtasan. Tanging ang hinirang lamang ang may bahagi sa dakilang pagpapala ng kaligtasan. Nais ko po ulitin yung pinaka-last sentence po dito, paragraph 6. Tanging ang hinirang lamang ang may bahagi sa dakilang pagpapala ng kaligtasan. Now, kapag sinabi po ng ating mga Reformed Baptist na kapatid that mga hinirang lamang ang may bahagi sa dakilang pagpapala ng kaligtasan, ano po ba yung dakilang pagpapala na tinutukoy po dito? Most likely, yung mga napag-aralan po natin in the past few Sunday school lessons tungkol po sa predestination, adoption, ginawang matuwid, we were made righteous, we were justified, pinotektahan po ng Diyos ang ating pananampalataya. All of that, mga kapatid, masasabi po natin, bahagi doon sa sinasabi ho dito, mga dakilang pagpapala ng kaligtasan. Matter of fact, kung babasahin po natin ang Roma, Kapitulo 8, dito po nila nakuha yung ganitong klaseng katuruan at patotoo. In Romans chapter 8, talatang 30. Romans chapter 8, verse 30. Saan po nila nakuha yung tinatawag na dakilang pagpapala ng kaligtasan? It's in Romans 8, verse 30. Ang sabi ho dito, kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos, noong una pa ay tinawag niya. That's one. Para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. That's two. At ang itinuring niya matuwid ay binigyan niya ng karangalan. So dito, kitang-kita po natin yung apat na pagpapala ng kaligtasan. You have predestination, you have calling, you have justification, at ang hindi pa ho natatamo ng mga Kristiyano ay tinatawag na glorification, na kung tawagin po dito, karangalan. With that being said, malamang marami po mga tao within the Christian world, maging sa labas, that kapag binasa po nila yung mga salitang, tanging ang hinirang lamang ang may bahagi sa dakilang pagpapala ng kaligtasan, the first thing that will come to their minds is that napaka-exclusive ng salvation ng Diyos. Bakit sa mga hinirang lamang? And why not to the entire world? Kung tutuusin, alam po natin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in Him will not perish but have everlasting life. Ngayon, kung babasahin po natin ang John 3:16, kailangan po natin alamin din kung ano po nakalagay sa orihinal. Dahil sa ating English translation, wala po yung salitang whosoever. Wala ho doon. Ang isang literal na pagsalin ng John 3:16 ay ganito. Sa gaytong paraan, ipinakita ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang mga maniniwala sa Kanya ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The literal words na ginamit po mula sa original is, pas hapistuon. Kapag sinabi po yung tatlong salita, pas hapistuon, it literally means, all the believing ones. Wala po doon yung salitang whosoever. Ang nakalagay lamang po doon is all the believing ones. So ang tanong, bakit all the believing ones ang nakalagay sa John 3:16?
Na kung tutuusin, kapag sinabi all the believing ones, it means ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa mga sasampalataya lamang. So very exclusive yon. Yun ang dahilan kung bakit sinabi po na ating mga kapatid na Reform, tanging ang hiniran lamang ang may bahagi sa dakilang pagpapala. Matter of fact, bago po nagkaroon ng John 3:16, basahin po natin ang John chapter 1. Dahil bago po tayo dumundag sa John 3:16, kailangan po natin basahin ang John chapter 1, verses 12 to 13. John chapter 1, verses 12 to 13. Sabi ho dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya na karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi dahil sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So dito natin nakikita in verse 12, binigyan ng Diyos ng karapatan or autoridad, literally, autoridad, ang mga sumampalataya kay Kristo dahil sumampalataya sila sa Kanyang pangalan. So binigyan po sila ng autoridad na maging anak ng Diyos. Pero ang katanungan po dito mga kapatid, paano sila sumampalataya? Verse 13, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang, o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So ngayon, kung pagdidikitin po natin ang John 3:16 at ang John 1:12 and 13, nung sinabi po ni John that in this way God showed His love, that the ones believing will not perish but have everlasting life, ang katanungan po dito is, paano sila sumampalataya? And according to John 1 verses 12 to 13, hindi sila sumampalataya dahil ito ang kanilang kagustuhan, kundi ito ay produkto ng kalooban ng Diyos. So the reason why I have come to faith and you have come to faith, the reason why ang pagpapalang espiritual mula sa langit, which is salvation, ibinigay sa atin at hindi para ho sa lahat, dahil ito ay kaloob at biyaya ng Diyos. Now, another question might be raised. Kung ang pananampalataya ay ibinigay lamang po sa mga pinili ng Diyos, what about yung mga tao sa labas na may pananampalataya din? Ang totoo mga kapatid, we must make a distinction between saving faith and general faith. Kapag sinabi general faith, hindi ibig sabihin na porket ang isang tao ay hindi mananampalataya, wala na po siya pananampalataya. Every single person, unbeliever and believer, has faith. Pero ang tanong, saan nakatuon ang pananampalataya na yun? Kaya marami po tayong mga reliyon sa ating mundo because doon nakatuon at doon po nag-iimbento ang mga hindi mananampalataya gamit ang kanilang pananampalataya. So a person may not be a believer but he still has faith. Maging ang mga demonyo has faith. Pero yung faith na binabanggit po dito that is exclusive is faith in trusting in Jesus as the Savior and Lord of their lives. Ang mga Pariseo may pananampalataya. Si Cornelius, bago po siya naging born again, may pananampalataya. Si Faraon, may pananampalataya po siya, kaya po niya tinawag ang mga magicians. We can say every person who is an unbeliever has faith. Pero ang tanong, do they possess saving faith? Si Kristo mismo nagsabi, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa aking kaharian. Which teaches us, may mga tao po that have faith, pero it's not saving faith. So how does faith come? Well, number one, it has to be given. It has to be granted. Pilipos Kapitulo 1, kung ating po babasahin. Philippians chapter 1, paano po natin makukuha itong tinatawag na saving faith? Philippians chapter 1, beginning at verse 29. Pilipos Kapitulo 1, talatang 29. Ang sabi po ng Biblia,
Sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Ulitin ko ho, sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. In other words, ano yung dalawang bagay na pinintulutan ng Diyos bilang pribileyo na binigay sa atin? That's exclusive. Faith and suffering. Hindi po yan ibinigay sa lahat. Hindi lahat nagsasuffer for Christ. Hindi lahat has saving faith in Christ. So the Bible says in English, it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, that's the first privilege, but also to suffer for Him, the second privilege. Lastly, paano po ibinibigay ng Diyos ang kanyang pananampalataya of saving faith to the elect? Through the hearing of the Word of God. Roma Kapitulo 10. Basahin po natin. Romans chapter 10. Let us read Romans chapter 10. And let us read verses 16 to 17. Romans chapter 10, verses 16 to 17. Ito po ang nakalagay. Pero hindi naman tinanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isaiah, Panginoon, sino po ba ang naniniwala sa sinabi namin? Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Ngayon, kung pagdidikitin po natin lahat ng data na nakikita po natin sa Biblia, kung paano nakukuha po ng tao ang pananampalataya mula sa Diyos, this is how it looked like. Sa buhay po at halimbawa ni Lydia, sabi ng Biblia, may mangangaral si Pablo. Merong mensahe si Pablo, ang Ebanghelyo. Nandito si Lydia. Sabi ng Biblia, binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. Binigyan siya ng pananampalataya. At nang marinig niya ang mensahe ni Pablo, yung pananampalataya na binigay ng Diyos kay Lydia, ang siyang sumampalataya doon sa mensahe ni Pablo. So then faith comes by hearing, and hearing the words of Christ. So paano po maliligtas ang tao mula sa kanilang mga kasalanan? By hearing the gospel. Paano po maliligtas ang ating mga anak? Through the gospel. Paano ho natin maliligtas ang ating mga minamahal po sa buhay? Through the instrumental work of God's power in and through the gospel. In other words, kapag sinabi po, tanging ang hinirang lamang ang may bahagi sa mga dakilang pagpapala na kaligtasan, kaya tayo lamang po ang binigyan, yung mga pinili, it's because faith is exclusive para maligtas. In other words, ang trabaho po ng simbahan ay ibigay ang ebanghelyo sa lahat ng tao without exception. Pero saving faith ay nagmumula po sa Diyos at binibigay lang po niya ito exclusively sa kanyang mga pinili. Thus, mga kapatid, when we look into our own lives, kailangan po natin tanungin, do I possess saving faith? That's very important. Because if you do not possess it, halimbawa lamang, hindi natin makakasama ang Diyos sa darating na buhay. Pero if we have saving faith, ang pangako po ng Diyos is this, yung pananampalataya na ibinigay sa atin kailanmay will not fail permanently. It will continue to persevere. It will continue to grow. Dahil tanging ang hinirang lamang ang may bahagi sa dakilang pagpapala ng kaligtasan. So, with that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of paragraph 6 of chapter 3 ng ating confession ay naging klaro ho sa atin.
That yes, totoo, everyone has faith, but not all has saving faith. And saving faith ay nanggagaling mula sa Diyos exclusively. Does anyone have any questions this afternoon sa ating mga napag-aralan? Any questions this afternoon? Brother Jude. Tama naman ho. So ang tanong ho dyan, sino yung mga ngaral? We can say that sa konteksto po ni Pablo in Romans 10, dahil siya ang ipinadala po ng Diyos to the Gentiles and He has a burden for the Jews, siya at yung mga ibang apostol ang maghahatid ng pangangaral ng Ebanghelyo, pero hindi lang sila. Every single Christian. The reason being is that kung titignan po natin si Philip, hindi naman pastor si Philip eh. He was a deacon. Pero ginamit siya ng Diyos upang sumampalataya yung eunuch nung ipinangaral po niya ang Ebanghelyo. Another good example ay si Priscilla at Aquila. Nung si Apollos, bagamat marunong po siya sa kasulatan, pero ang sabi po ng Biblia, dinala po ni Priscilla at Aquila, hindi naman po sila pastor. Dinala po ng dalawang ito sa kanilang bahay at ipinakita sa kanya yung tamang daan in using the scriptures. So we could say that it is a poor argument na gamitin lamang po ang Romans 10 on their side na para lang po sa mga mangangaralan po ito. Because maging yung babae, the Samaritan woman, she shared about Christ. So there's so many examples na makikita po natin sa Biblia that marami po nangangaral from an evangelistic standpoint. Pero we must not confuse that hindi lahat ng mangangaral ay pastor. Pero lahat ng pastor ay mangangaral. So there's a huge difference between the two. Yeah, okay? Anyone else? Kuya? So ano po nauuna sa dalawa? Faith or repentance? Kasi dati po, sa buhay ko, akala ko na if I believe in Christ right away, without repenting first, masisave na ako. Tama po ba? Dapat mag-repent muna, and then, kasi patay tayo sa spiritual na buhay natin. So, we need to repent before we believe in Christ. Tama po ba? Simultaneous siya, kuya. Kasi hindi ka naman pwede magsisi kung hindi mo paniniwalaan yung pagsisisihan mo. Unless you really believe that what you did is sinful, you cannot repent of it. Kaya faith has to come. So faith teaches us that you believe you're a sinner. You believe you need a Savior. And therefore you believe you must repent. So faith ang kailangan mauna ho doon. So, pinakauna sa lahat, dapat dumating muna yung saving faith so we can truly repent and believe that Jesus Christ is our Savior. So yung saving faith, kuya, kasama na doon yung repentance. Hindi natin pwede paghiwalay yung dalawa. Kasi when you say you believe, the next thing is gonna be repentance na eh. Kaya tignan niyo po yung sinabi ni Kristo sa Marcos 1:14 hanggang 15. Sabi niya, repent and believe the gospel. In other words, they don't make a distinction between the two. Pagdating sa saving faith category. Now, may mga function po sila. To believe means, I agree, I recognize, I have confidence in this. But to repent means, because I have confidence in this, handa kong talikuran ang aking kasamaan. So they work simultaneously. Simultaneous siya, kuya. Kasi hindi po pwede sumampalataya ako na walang pagsisisi. Hindi naman pwede magsisisi ako na wala akong object kung saan ko ilalagay ang pananampalataya ko. So they work hand in hand. Yeah. Okay? Very good, very good. Sige pa.
May faith, yes. O binigay ng Diyos ba yun o sa kanyang sariling faith? It's a corrupted faith. Okay. It's a corrupted faith. Kasi nagkakaroon ako ng kalituhan doon. Pag sinabi mo saving faith, sabihin nyo yung Nanggagaling sa Diyos. pakinggan mo yung salita at naniwala Yes. at nagsisi ka. Yes. Pero yung faith na sinasabi mo doon sa Lahat ng tao. lahat ng tao, yung sinasabi na corrupt. It's corrupted faith. It's unbelief. It's faith that I don't believe in Christ. Kasi paano naman yung kasi pananaw ng iba, dahil kay Kristo naligtas ako. Saan ka naligtas? Naligtas ako dahil tinanggap ko siya. Pero hanggang doon lang. Pero hindi alam kung talagang ligtas siya dahil hindi naman sinabi sa kanya kung siya isang makasalanan o what, para magsisi. Dapat sinasabi niya, dahil ako isang makasalanan, tinanggap ko siya. Pero yung faith na tinanggap lang niya si Kristo, pero hindi naman talaga tinanggap kasi ang pananaw na kay Kristo, yung alam niya, yung nakapako sa krus hanggang doon lang. So, paano natin may Didistinguish yung dalawa. yung dalawa. So kailangan ho natin, sa ganong klaseng sitwasyon ho, kailangan po natin ibigay ang ebanghelyo. So ngayon po, pagkatapos po niya mapakinggan ho yun, usually ang Diyos naman talaga ang kikilos ho sa kanya. So how do you know na ang person po has saving faith? Makikita mo sa bunga ng kanyang buhay. Kung ano lumalabas sa kanyang bibig, kung ano yung inuugali niya, kung saan nakatuon ang kanyang isip, puso, prioridad, doon mo makikita yung bunga kung talagang ligtas siya. Kasi a person who is a professor pero does not possess saving faith, makikita mo, naiilang siya sa salita ng Diyos eh. Nilalayo niya yun eh. Hindi niya prioridad yun eh. Wala siyang nais makilala si Kristo, wala siyang nais magbago. Hanggang bukang bibig lang. Pero in the Bible, sabi po sa 2 Peter 1, kailangan ma-confirm natin kung talagang pinili tayo ng Diyos. Kung ang mga bungang ito ay patuloy kumikilos sa inyo at lumalago, tiyak, pinili kayo ng Diyos. That's in 2 Peter 1. So, bumabalik ulit po tayo, Brother Joel, doon sa Matthew 7. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok. So that's why we say that all men have faith. Pero ang tanong, do all men place their faith in Christ? No. So how do they place their faith in Christ? Kailangan ibigay ng Diyos yung saving faith na yon. Pero yung faith ng mga tao that are not saving, saan nila nilalagay? In their works, in different religion, sa ibang bagay, sa mga santo. So, they have faith pero corrupted. So, Pastor, mali rin pala sabihin natin na ang faith galing lang sa Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo meron faith. Kaya lang, anong klase faith na meron? Yeah. O yun ay saving or corrupted? Kaya nga ang palatandaan ho dito is, lahat na mabubuting bagay nang gagaling sa Kanya. Yun ang palatandaan. So kapag corrupted faith, hindi mabubuting bagay yon. We could say that all men have faith in the sense that nakaukit po yung salita ng Diyos sa puso ng bawat isa because they're made in the image of God. Pero dahil nga sa kasalanan at pagkahulog ni Adan at ni Eva, naapektuhan ho yun. Right? Okay? Anyone else have any other questions this afternoon? Any other questions this afternoon? Okay? So, kung wala na ho tayong katanungan mga kapatid, pagpalain po kayong lahat and may we enjoy each other's company and fellowship shortly. Let's pray.